ang nasa harap po ninyo ay isang baklang kongresistang narag. Pero lumalaban. Ayan. Tapos yung mga advocacy natin, no, doon natin sinimulan yung advocacy for teen pregnancy. Kasi nung panahon na yan, ang Pilipinas, gold medal pagdating sa teen pregnancy sa buong Southeast Asia. Nakakaloka. So sabi natin, kailangan tutukan yan. Kaya eventually, we passed the reproductive health law. Kahit na masakit sa ulo. Tapos kasama doon sa advocacy natin, syempre, HIV and AIDS, at yung walang kamatayan, at hanggang pinaglalaban natin na social equality bill. No? After my stint in Congress, after my stint in the NYC, ayun, sabi na akbayan, bakla ikaw naman ang tumakbo for the party list. No? So I'm very happy na sa kabila ng lahat, nahuli man ako ng pasok sa Kongreso. Kasi, para kaming first runner-up, parang Miriam Kiambao dyan yung Hugo nun. Diba? We were number 57 at ang finalist lang ay 56. So when one of the party lists was delisted, nakapasok yung akbayan. So ako yung pinakabagong miyembro ng Kongreso. September 25 tayo nag-vote. So sabi ko ang ganon, I may be the newest member of Congress, pero I bring with me more than 2 decades of akbayan's experience in the House of Reps. So big shoes to fill from Eta Rosales, Risa Ontiveros, Kakabag-Aw, yan. So, as a kongreso tayo ngayon, at pagpasok na lang natin, ang dami na nangyayari. Pumasok ko sa gitna ng Quadcom. Pangalawang upo sa Quadcom, I got to interrogate Duterte. So, we also filed some landmark bills. Sa tingin ko, mahalagang pag-usapan. Isa dito yung Kian Bill. Ito yung una kong piece of legislation na final para hindi na maulit yung nangyari kay Kian. At sa iba pang mga bagets, mga inosenteng bagets na hindi biktima ng drug war. And at the same time, yung tinapang araw-araw na pangailangan ng mga tao, nag-file tayo ng bill on mining para nasa yung dinahitsirang ating kalikasan at the displays of communities. Nag-file tayo ng bill ng right to care card. No? Itong right to care card, ito yung, nung pandemic kasi, I had a friend who got sick. Dinala siya, may cancer siya nung panahon na yun. Dinala siya sa isang ospital, pinasok, alam naman natin nung panahon na yun, bawal magbantay, di ba? Tapos, once in a while ka lang pwede bumisita, pero dapat, ikaw ay family. So, dahil mag-jowa sila, so pumasok yung jowa niya, dinala niya sa kanya, ay nasa urna. At hindi niya nakita yung jowa niya, kahit minsan. So, that's why it inspired us to file yung right to care card. Parang sinasabi dito na, hindi man tayo legally kasal, binibigyan kita ng opportunity. Bibigyan kita ng kapangyarihan na mag-decide on behalf of me. Kapag ako ay may sakit, tapos binibigyan ka rin ng karapatan na ma-access, mabisita, maalagaan mo yung mahal mo sa buhay. So, ito inilaban namin sa QC. Nakakatawa, sinuporta ni Mayor Joy, bongga-bongga si Spency ngayon. Kung may mga jowa tayo at taga-QC, mag-right to care card kayo. So, we want to make it a national legislation. So, hopefully we can do that. Yung pinakabago at pinakamaingay, itong mindful parking, no, nakakaloka. I'm sure mas alam nyo, ang dami palang insidente nung ganun. Bawal tambay sa parking. Bawal tambay sa parking bill. Ang daming insidente pala nung ganun na nagre-reserve ng parking, nagkakagulo, nag-aaway, nagpupuksaan sila sa parking. So, kung dati may road rage, apart sa Pilipinas, merong parking rage. Ayan. So, warla sa parking. Tapos madalas ang debate, pwede bang mag-park? Or bawal ba magpa-reserve? Ayan. So, sabi natin, once and for all, isettle na natin ang debate, sabihin natin, actually, bawal. No? So, with this bill, gusto natin na i-penalize, parusahan, yung mga violate ng ating bawal tambay sa parking law should it become a law. So, ito yung mga pinagkakabalahan ng lola nyo ngayon. And then, yung pinaka-recent na final namin, yung bawal ang judgmental bill. No? Yung bawal judgmental bill, it removes the strict dress codes sa mga government offices na nag-access yung ating mga kababayan ng social services. So, hindi dapat na i-require na nakasapatos, nakapantalon, nag-access ng social services. Ibig sabihin, nangangailangan, nagdarabo. Pero minsan, hindi sila pinapapasok kasi hindi daw proper attire. So, yun yung ating bawal judgmental bill. Hopefully, this will amend yung maraming mga policies sa mga government services na pinagbabawalan, hindi nakabihis ng mga kababayan natin sa kanilang standards na makakuha ng services. So, at lahat ng ito, ginawa natin in the last 2 weeks. Nakakaloka, di ba? So, tayo ay nakahabol, no? So,
yung 2 taon, mahigit, almost 3 years na nawala, ay hinahabol natin dito sa remaining days natin na tayo ay nasa Congress.